Masayang nagtitipon sa isang malaking hapag sina Ibarra, Kapitan Tiago, ang alkalde, mga eskribano, mga kawani, at kaibigang babae ni Maria Clara. Sa kalagitnaan ng pagtitipon ay may ibinigay na telegrama kay Kapitan Tiago. Mga Ginoo, parating nga General, at sa aking bahay siya manunuluyan. Kung maaari ay maiwanan ko muna kayo. At umalis na nga si Kapitan Tiago. Napupuna ko, wala rito si Padre Damaso. Magaling at madiwa sapagkat pambihira ang kanyang baga. Ito naman ang sabi ni Padre Martin at ang sabi naman ng mga tao ay, napagod siguro. Oo nga, napagod siguro. Pwede ba makiligo? Napagod siya, no? Ay, may sabon ba dyan? Sa kanilang pag-uusap ay bigla namang dumating si Padre Damaso. Ipagpatuloy niyo lamang, mga Ginoo, ang inyong pinag-uusapan. Binabanggit po ni Ginoong Ibarra ang arkitektong nagsitulong sa kanyang binabalak nang dumating ang inyong rebensya. Ako'y walang muwang sa arkitekto, ngunit binabaliwala ko ang mga arkitekto at tinusta ang mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Tingnan ninyo ang simbahang iyon. Ako ang gumuhit ng plano niyan at upang magawa ito ay kailangan lamang ang dalawang daling noo. Hindi kumibo si Ibarra sa sinabi ni Padre Damaso at ang sabi naman ng alkalde ay, Ngunit, ang isang paaralang tulad ng pinatayo ni Ginoong Ibarra nangangailangan ng isang dalubhasa. Ano bang dalubhasa? Iyan ay nagpapakilala lamang ng higit na kamangmangan ng hangal kaysa Indio na nakakapagpatayo ng sarili nilang bahay. Pag hindi natutunang itayo ang 4 na dingding na bato, lagyan ng bubong sa ibabaw at ito'y tawaging paaralan. Ang mga ama ng mga taong sukab ay pinarurusahan na ngayon pa lamang namamatay sa bilangguan at niwalang mahigang. hindi na natapos ni Padre Damaso ang kanyang sasabihin. Si Ibarra na putlang-putla at noon ay matamang nakikinig sa kanyang sinasabi ay waring naubusan na ng pagtitimpi. Nang mabanggit ang kanyang ama, dinaluhong si Padre Damaso at pinadapo ang matigas niyang kamao sa ulo nito. Bumulagta ng patihaya ang kura na agad na nahilo. Lumayo kayo! Kung hindi niyo ibig na mamatay! Ang malakas na utos ni Ibarra matapos makuha ang isang matulis na kutsilyo. Ginoong Ibarra! Ginoong Ibarra! Ang patakot na nasambit ng ilan, ngunit walang nakapaglakas ng loob na umawat dahil sa kutsilyong hawak ni Ibarra. Sino sa inyo ang hindi nagmamahal sa kanyang amang inaalipusta ang kanyang alaala? Sino? Sabihin niyo sa akin, sino? Ang pagalit na tanong ni Ibarra sa mga tao. Nakikita mo ba yung katahimikan na iyan, Damaso? Ikaw ang sugo ng kabanalan, paring puno ng bibig ng pananalig. Ngunit ang puso mo ay imbi at lusak. Nagtangkang lumapit ang nasa paligid. Huwag kayong lumapit. Natatakot ba kayong madumihan ng masamang dugo ang aking kamay? Ang aking amay isang mabuting tao. Siya'y ginagalang ng buong bayan. Siya'y may bukas na tahanan sa lahat na lumalapit sa kanya. Ano ang binabayad nito? Inaalipusta ang aking ama. At ginagamit pa ang kapangyarihan ng isang pari. Nilapastangan ang kanyang libingan. Bakit hindi kayo kumibo? Itatarak na lamang ni Ibarra ang kutsilyo nang mabilis na namagitan ng isang dalaga at napigilan ng naakmang bisig ng binata. Nawala ng lakas ng loob ang binata sa titig ng kasintahan. At unti-unting lumuwag ang paghawak ng kutsilyo kay Padre Damaso, hanggang sa tuluyang bumagsak ang hawak na kutsilyo. Tinakpan ni Ibarra ng kamay ang kanyang muka at parang baliw na lumayo sa karamihan ng tao.